Hindi sinasantabi ni Senator Tito Soto ang posibilidad na magpatawag po ng special session ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso. Ayon kay Soto, maraming panukala at trabaho ang naiwan dahil nga sa nangyaring gulo sa Senado. May mga nakabinbin din daw na promotion ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines o AFP na dapat makonfirm agad ng Commission on Appointments. Una na ring sinabi ng palasyo na bukas ang Pangulo na magpatawag po ng special session basta hihilingin ito ng mga mambabatas. July 27 ang posibilidad, pero I will not be surprised if the President calls for a special session next week or the week before that. Or kasi merong mga matitinding na iwan dahil dito sa kababalaghan nung kasama naming ayaw pumasok. Yan nga po ang tinig ni Senator Tito Soto. Samantala mukhang hindi pa tapos ang Bagman serye sa Senado dahil pinababalik po ang 18 Marines sa susunod na hearing. Inimbitahan ni Senator Erwin Tulfo mga nagpakilalang Bagman daw ni dating Congressman Zaldico para dumalo nga sa Blue Ribbon Committee hearing na mangyayari po sa Lunes, June 8 na pinamumunuan ni Tulfo. Inaasahang isusumite ng 18 kanilang mga sinumpaang salaysay. Matatanda ang kasama po sa mga nadawit ng mga bagman sina Senator Erwin Tulfo at Senator Tito Soto. Sa isyu po yan ng pera sa mga maleta. Pero mariin nila itong pinasinungalingan. Samantala sa iba pang balita, atad na atad daw na maging majority kaya nanggugulo na lamang ang grupo ni na Senator Sherwin Gatchalian. Yan po'y ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Sinabi po yan ni Cayetano matapos tangkaing harangin ni Gatchalian ang idinaos silang pagdinig kaugnay po sa flood control scam kahapon. Ang git ni Gatchalian, sarado po ang Senado kahit hindi niya ipapadlock dahil wala daw nakaschedule na hearing. Wala tuloy pumasok ng mga Senate staff kaya nanawagan po si Cayetano sa mga empleyado na pumasok kahapon. Giti ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Una nang sinabi ni Gatchalian na handa silang makipag-usap sa Cayetano Block. Pero nanindigan din ito na may quorum sa plenaryo sa bisa po yan ng 12 senador na dumalo sa huling sesyon nitong Miyerkules. Pumalag naman po ang palasyo sa nangyaring kaguluhan ulit sa Senado kahapon. Ang buwelta po ng Malacanang, umayos ang mga senador. Kasunod yan ang nangyari na takbuhan at tulakan kahapon kung saan damay sina DILG Secretary John Vic Remulla at Senator Robin Padilla. Git po ng palasyo, hindi daw kukonsintihin ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga ganyang klase ng pangyayari sa Senado. Sinagot din ng Malacanang ang alegasyon na isang Bernard Tube na dati raw nagtrabaho kay Zaldico ang naghatid ng maleta ng pera sa bahay ng Pangulo sa Paway, Ilocos Norte. Hamon nito, bakit hindi raw sila maglabas ng ebidensya lalo't madali lamang daw magturo kung ang totoong balak ay manira. Pumalag din ang ilang kongresista na dinamay po ng mga dating Marines. Ayon kay Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon, wala ni isa daw na maleta ang idiniliver sa kanya. Pinabulaanan din ni na Congresswoman Leila de Lima Jervil Luistro ang mga paratang. Maging si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez pumunta pa mismo sa Senado para pasinungalingan ang mga naging paratang sa kanya. Siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo na kung maaari daw i-endorso ko. Nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Yan nga po mga kapatid ang tinig ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.